you cannot outrun a bad diet. So, yung pinaka-major factor kung bakit pumapayat ang isang tao, hindi physical activity, kundi nutrition. Yes, nakakatulong ang cardio, nakakatulong yan sa pagpayat, nakakatulong yan sa fitness, nakakatulong yan sa healthy or well-being ng isang tao. Pero kung ang goal mo is, or yung pinaka-goal mo is pagpayat, you have to address nutrition. So ano bang mali mo? Baka ikaw yung tipong tao na most of the food na kinakain mo is highly processed. Gusto mo instant. Nakalimutan mo na ngang magluto. Gusto mo fast food, gusto mo yung nasa labas lang, kumakain. Mga highly processed na merong processed carbs, highly processed na mga fats. Tanggalin mo yung mga tinutukoy ko na process. Sabihin na natin junk. Kahit yung typical nating iniisip pag junk food is yung mga chichirya, hindi lang yun. Yung mga process, mga dilata, mga noodles, mga biskwit, kahit nga sabihin na natin yung tinapay, processed na yan, highly processed na yan. Tanggalin mo rin syempre yung mga liquid calories mo. Ano ba yung liquid calories? Soft drinks, mga juice, mga matatamis na kape, matatamis na tea, mga klaseng drinks yan na naimbento ng tao na hindi naman supposedly talaga nakakatulong sa atin, nakaka-nourish ng ating katawan. So tanggalin mo yon. Hindi dapat yun iniinom. As much as possible, kung gusto mo talagang pumayat, tubig lang. Focus mainly on your protein consumption. Kasi isa din yan sa makakatulong para ma-satisfy yung sarili mo, para ma-feel mo na busog ka na. Kasi ang problema din sa generation natin ngayon is we are in constant search for something new na makakain. Yung cravings natin, yung snacking natin. So isa rin yan, napakaraming nakikita kong every now and then kumakain. Is it normal or normalized lang? Kasi ang pagkain, hindi yan ginagawa out of emotional, out of cravings lang. Ang pagkain is fuel. Hindi yan source of comfort. So, snacking, kung maaari, tanggalin mo. Prioritize eating on your main meals. Tapos, eat more of protein, saka yung natural fats na kasama sa protein mo. Yung pangatlo, nasabi ko na, yung cravings. Yun nga, yung cravings. Maaring hindi talaga yan hunger, kundi emotional mo lang kasi hindi ka na-satisfy sa kinain mo earlier. Nagkulang. At saka, ganito kasi yan. Every time nakakain ka, kung sabihin na natin, mga instant, mga processed food, madaling mag-shoot up yung sugar mo. Kasi mostly, mataas sa sugar yan. Pag nag-shoot up yung sugar mo, ang mangyayari, tataas din yung insulin. Si insulin, it will lower down your sugar sa blood sugar mo. Once na mag-crash down naman yung sugar mo sa dugo, magiging irritable ka, magugutom ka ulit, or ang feeling mo ang sarap matulog. So yan yung rason kung bakit kakain ka na ulit or maghahanap ka na naman ng snacks. So, cycle lang yan. So, eat cleanly, eat real food or whole food. Tapos, manage your stress din. Kung maaari, ma-decrease yan, mas mainam. Saka yung sleep natin. Yung sleep natin, or sabihin na natin related yung stress saka yung sleep. Kasi yung dalawang yan, pag hindi mo na-manage or hindi tama, mataas yung cortisol level mo. Stress hormone. So, ang mangyayari, tataas yung blood sugar mo. Which is, yun nga, pag mataas ang sugar tapos tataas yung insulin, hindi ko nasabi kanina, pero pag mataas yung insulin mo, ang katawan mo is in fat deposition mode. Hindi basta-bastang
ma-oxidize, magagamit yung fats mo as energy source. Yes, tama yung narinig nyo. Fat is an energy source. Yung fats natin is stored energy. So every time na mataas yung insulin, kasi yun nga gusto mo ng mga processed food, tapos hindi ka pa nasasatisfy sa maliit na servings lang. Nakaka-addict kasi at saka hindi basta-bastang nakaka-satisfy yung mga processed food. Unlike sa real whole food na madali kang masatisfy at once mabusog ka na, well, matagal ka ulit bago magutom. So yun nga yung sinabi ko, every time na tataas si insulin, in fat deposition mode ka. Hindi ma-oxidize at hindi magagamit yung fat mo as energy. Tapos yung pagtakbo mo, huwag masyadong mabilis. Hinay-hinay ka lang. Yung nakakapagsalita ka pa habang tumatakbo. Bakit? Kasi pag mabagal lang yung takbo mo, mas priority ng katawan mo na gamitin yung fats mo, mga bilbil mo. So huwag kang magpadala sa mga post dyan sa social media, sa Strava, na mabibilis sila. So kung goal mo is magpapayat, mabagal lang, hinay-hinay lang, make running fun, or sabihin na natin hindi running, jogging, or jog walk lang, pwede yan. Kasi ako personally, for the last, sabihin na natin 3 years, majority ng ginawa ko is walking lang. Pero syempre, na-address ko yung nutrition.